Ngayon po, attorney, wala ho naman daw record pa ang immigration na si Ginoong De La Rosa ay nakalabas na po ng Pilipinas. Sa mga nakikinig ngayon sa atin na law enforcement agencies, particular po ang pambansang pulisya at mga kagawad ng NBI, kapag ho ba nila nakita si Ginoong De La Rosa, maaari ba nila siyang mapayapa na arestuhin gamit ang ICC warrant na ito? Pwede po yan kasi mayroon naman pong ICC arrest warrant at mayroon naman pong legal na basihan. Kaya nga po sa Section 17, Manong Ted, nakalagay Philippine Authorities. Authorities, naka-plural po. Kasi yan yung executive natin, acting po through the law enforcement agencies po. Kaya pwede po, PNP, NBI po. Pwede ba mga tuwiran si Ginoong De La Rosa o maging ang kanyang mga abogado na maaari niyang kasama sa panahon na mayroong huhuli sa kanya o sino man po na sandali lang, meron pa kaming pending petition. As a matter of fact, kahapon nag-file kami ng urgent motion para nga magpalabas ng TRO ang Supreme Court. Pwede ba maging katwiran niyo na huwag niyo muna kaming galawin kasi meron pa kaming pending petition eh. Hindi po, Manong Ted, hindi po pwedeng argumento kasi ang jurisprudence po ng ating Supreme Court, ang executive po, presume constitutional ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga action unless mayroon pong TRO ang ating mga korte. Kung wala pong TRO, talagang ibig sabihin wala pong legal na balakid sa gagawin man ng executive department. So nangangahulugan po na yung inilabas po na desisyon ng Supreme Court for the both sides to respond, no? Binigyan po ng tig-3 araw bawat isa ay hindi nangangahulugan ng TRO. Hindi po nanguhulugan kasi ang TRO, ibig sabihin, Manong, kailangan po may ipalabas po ang Supreme Court. Wala pong ipinalabas ang Supreme Court. Tapos yung 72 hours po, hindi na po out of the ordinary yan. Naging petitioner din po ako, lawyer, sa mga kaso sa Supreme Court, malalaking mga kaso. Talagang in the ordinary course lang po yan. Hindi po extraordinary yan. Ang tanong, may TRO ba? Kung wala, pwede pong ipatupad ng executive. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.